Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong talata ngayon ay makikita natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, kabanatang 15 at talatang 5. At ganito po ang mababasa natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at kayo sa kanya at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y ihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Juan, kabanatang 15 at talatang 5. Ang kabanatang 15 ng Ebanghelyo ayon kay Juan ay isang pangungusap na paglalarawan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili bilang puno ng ubas. At ang mga sanga ang sa kanya ay sumasampalataya. At ang mga bunga nito ay ang maliwanag na tagumpay ng magsasaka na walang iba kundi ang kanyang amang nasa langit. Ang matinding pangungusap ng Panginoon Jesucristo na kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa, ay tanging tumutukoy lamang sa mga tunay na anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sapagkat kung ang pag-uusapan lamang ay ang panghihikayat ng tao sa iba't ibang kapulungan ng tao, ay higit na marami ang nahihikayat ng mga ibang tao na hiwalay kay Kristo kaysa mga tunay na na kay Kristo. Ang ibig kong sabihin dito, sa pananaw ng Diyos, hindi pinag-uusapan ang mga taong naihikayat ng kanilang kapwa-tao at nakakasama sa kanilang grupo, kung hindi kung anong klaseng paraan ang panghihikayat ang ginagawa ng nangihikayat at anong klaseng tao naman ang nahihikayat. Sabi po sa 2 Korinto kabanatang 5 at talatang 17, kaya't ko ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Nang ibig sabihin, ang mga tunay na kay Kristo ay may pagbabago ang kanilang mga buhay at ang mga bagay na dating ginagawa nila na kasamaan ay nagsilipas na. Kung di po makikita ito sa buhay ng isang taong naikayat, ay hindi po kailanman mananatili ang bunga ng sinumang nanghikayat. Isa sa mga tuksong ginamit ni Satanas sa ating Panginoon Kristo sa ilang ay noong ipinamalas sa kanya ang lahat ng kaariyan sa sanlibutan at ang kalwalatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mateo kabanatang 4, talatang 8 hanggang talatang 10. Ang katanungan dito, magagawa ba ni Satanas ang ganong sinabi niya sa Panginoong Jesucristo? Opo, sapagkat siya ang Diyos ng sanlibutan ito. 2 Korinto kabanatang 4, talatang 4. At kung ating Panginoon Kristo ay nahulog sa kanyang tukso, sa tukso ng Diyos ng sanlibutan itong pansamantala, hindi nagkaroon ng katubusan ang kasalanan ng tao. Ganito ang ginagawa ng mga nakararaming nangihikayat ng kanilang kapwa-tao. At marami naman ang kanilang nahihikayat, pero ang tanong, anong klaseng bunga ang nagiging bunga ng kanilang ministeryo? Ito'y bungang hindi makapagbibigay kaligtasan sa mga tao, sapagkat walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, maliban lamang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
sapagat siya lamang ang tanging tagapagligtas. Mga Gawa, Kabanatang 4, talatang 12. At lalong hindi makapagbibigay ito ng kaluguran sa mata ng Diyos, sapagkat ang kanilang layunin ay hindi lamang para sa kanyang kapurihan at kalwalatian, kung kaya't ang mga ito ay parang sukal lamang na susunugin ng kanyang katarungan at ng kanyang kapuotan. Sa katunayan, maging sa mga tunay na anak ng Diyos na mangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, kung ang kanilang layunin at mga pamamaraan ay iwalay sa paraan at kalooban ng Diyos at wala sa kanilang presensya at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo, wala magsisilbing bunga nito na mananatili sa kanila sa kalooban ng Diyos. At ito'y walang iniwan sa pag-aalintulad ng Panginoon Kristo sa isang manghahasik na naghasik ng kanyang binhi at nang ulog lamang, ang iba'y sa tabi ng daan, ang iba'y sa batuan at ang iba'y sa mga dawagan. At lahat ng kaniyang pinagpaguran ay nawalang kabuluhan lamang. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ang mananatiling bunga lamang hanggang sa walang hanggang buhay ay yaong ang tanging ipinangangaral ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang, na Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa upang tubusin ang kasalanan ng mga hinirang ng Diyos bago pa man din nilikha ang sanlibutan. Efeso, Kabanatang 1 at talatang 4. Ang sabi ng Panginoon Kristo ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, dinirinig ng mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Juan Kabanatang 10, talatang 27 at 28. Sabi din ni Apostol Pablo, o kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli sa mga patay. 2 Korinto, Kabanatang 1 at talatang 9. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. 2 Korinto, Kabanatang 4, talatang 5. Dapat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. 1 Korinto, Kabanatang 1, talatang 23 at 24. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, ang mga maasahan lamang nating maging tunay na bunga ng ating pangangaral hanggang sa walang hanggang buhay ay yaong mga itinilaga na ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan ito. Efeso 1, talatang 4. At yaong mga magpapaunlak sa paanyayang at ang sino mang lumalapit sa akin, saan mang paraan na hindi ko itataboy. 1 Kabanatang 6, talatang 37. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo Kabanatang 11, talatang 28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo ay aking papapagpahingahin. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Kabanatang 3 at talatang 16. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama na nasa langit,
Salamat po na sa tulong ng Espiritong Banal ay amin pong nauunawaan ang katotohanan ng iyong banal na salita na ang tanging tagapagligtas ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. At ang sinumang mananalig sa Kanya na Siya ang Kanyang manunubos, hindi siya mapapahamak kundi siya ay maliligtas. Sa Kanya pong pangalan, inihiling po namin ang lahat ng ito. Amen.